Yan po, mapagpalang araw sa ating business na minamahal na dito ako sa labas nagpapahinga. Natapos lang namin kumain. Tapos ka na kumain, ma? Nakakain ka na rin? Si BBT na, tulog na? Hello po mga ka-business. Kasi ganito, ma, mayroon akong sasabihin sa'yo. Yung problema ko dun sa probinsya ngayon. Mga ka-business, mayroon akong nagproblema kami ng mga magkakapatid. Yung tungkol ito sa lupa. Tumawag na sila. Tumawag na ba sila? Kasi nung nakaraan pa dapat ako gustong makausap ng aking mga tiyuhin. Yung ukol sa lupa daw doon sa probinsya namin, mga ka-business. Kasi yung lupa na nasa probinsya namin, mga ka-business, yan ay pagmamayari yan ng ang lolo namin. Lolo ng tatay ng tatay ko. Ngayon, ang lolo at lola namin ay patay na. Ay, hindi nagpapatawag ng lolo at lola yung mga yun eh. Tatay at nanay lang. Yung si nanay at si tatay, namayapa na silang mag-asawa. Ngayon, bago naman namayapa yung mag-asawang yun, yung lolo at lola namin, ay yung lupa na dati 36 hectares yan. Ngayon ay natira ngayon ay nasa 26 hectares na lang po, mga ka-business. Ang nito, nabinta kasi ang 10 nyo sa pagkakaalam ko noon pa. May natira na 26 hektaryas, mga ka-business. Ang laman yan sa ngayon kasi ay puro nyugan, mga ka-business. At saka may mga naisingit din na yung tinatawag na plakata na kahoy. At gusto mo rin tayo sa loob, yung iba pa. Marami nang loob. Sige. Tara. Mga ka-business, babalikan po namin kayo. Po, mga ka-business, dito lang sa bahay. Habok na sila sa labas. Yung pag neto. Dito ka nga, ma. Dito tayo, ma. Pagpasensya nyo na po, mga ka-business. Inaayos pa namin yung camera. Yung patungkol nga po doon sa lupa namin, mga ka-business, na nasa probinsya ngayon, ay nag-chat sa akin yung mga kapatid ko. Sabi daw ng mga tuwin ko at tiyahin ay ang lupa ka daw doon ay ibibenta na. Kung bakit tinawagan din nila ang kapatid ko, yung kapatid kong nasa Cavite, tinawagan ng mga tuwin at tiyahin ko na yun nga daw, ibibenta na nga. Tinawagan kami kasi isa rin kami sa mga anak din kasi, siyempre. Anak kami. Dahil ang tatay ko kasi ay namayapa na. Ang yung mama ko, ang buhay.
Parang maganda. Siyempre, parang ang ibig sabihin ng mga tiyahin ko na para alam din namin kung ano ang nagiging mga pasya nila doon sa probinsya ngayon. Kasi ang balak nga ay ibinta yung 26 hectares na lupa. Ang naging dahilan po mga kabisnes ay ang sabi, ano daw, tag neto na ano ba ito? Nagkaroon ng malaking utang sa bangko. Yung utang daw na yan ay yung utang pa yan ng aming lolo o tatay. Hindi kasi nagpatawag ng lolo yun eh. Pati si lula, hindi nagpatawag ng lula. Nanay at tatay lang silang yung lolo at lula namin. Ang banggit ng mga kapatid ni Papa ay nagkautang daw si tatay sa bangko na napakalaking halaga na daw po sa ngayon. Ngayon, ang banggit, di ko naman kasi nakita pa ang notice na gagaling sa bangko, pero ang sabi, mag-1 milyon na po ang naging utang ni tatay. Ngayon, pagka hindi daw yun mabayaran, ay tsak, mai-embargo o mailit ng bangko. Makuha ng bangko yun kasi siyempre wala nang bayad hanggang magpahanggang ngayon. Siguro di ko lang din kasi alam kung kailan pa yan na utang ni tatay o ni lolo. Siguro maaring matagal na nga siguro sa kanyang panahon pa noon. Hindi ko naman alam na mayroon palang utang sa tatay na ganun. Kalaki na sa ngayon. Umabot ng araw na mag-1 milyon na daw. May notice na ron ang gagaling sa bangko na natanggap nila ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Ngayon, ang naging problema nito ngayon, saan o anong gagawin o saan kukuha ng pambayad? Kasi nga, parang sabi daw ay pinupursige na nga daw pabayaran ng bangko. Ang naisipan ng mga tiyahin ko, ibenta na lang ang lupa. Ngayon, iniisip ko, kung ibenta ang lupa, sayang po mga kabisnes kasi ang lupa po na yun ay puno po yun sa niyog. Mga niyugan ang laman kasi noon eh. Yung, natatandaan ko kasi yan nung mga panahon nung ako'y nag-edad pa lang na mga 10 years old. Mga ganyan, o 9 years old. Basta bata pa ako nung araw. Yung lupa na yan ay isa ako sa naging right hand ng tatay ko, yung papa ko, at saka doon sa lolo ko. Kasi kami nakatira ay malapit lang doon sa bahay din ng lolo ko. O ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa dyan sa may kinalaman sa pagbubukid, isa po ako doon mga kabisnes na tumutulong. Tumutulong talaga. Talagang bakbakan talaga ang trabaho. Kaya ako po mga kabisnes, nagbata talaga sa trabaho mahirap. Kaya yung lupa na yan, yung mga tanim dyan sa ngayon, ay bunga din yan ng aking pagsisikap noon. Isa ako sa tumutulong mga kabisnes. Dahil, andun ako eh, malapit ako sa puder ng lula ko, lolo at lula ko. Ang papa ko kasi, yun ang naging right hand ni lolo o ni tatay. Siya ang naging right hand sa lupain na yan. Simula pa nung si papa ay bagong nag-asawa pa lang. Tapos si papa kasi hindi yan namamasukan ng yung bang pabrika nung siya ay nag-asawa na. Maliban na lang nung siya ay binata sa pagkakatanda ko, nung siya ay binata mga kabisnes, siya ay isang kusinero sa isang restaurant sa Mangagoy. Sa Mangagoy po yun mga kabisnes, Surigao del Sur. Siya ay kusinero nung araw. Pero nung siya ay nakapag-asawa na, hindi yan siya namamasukan ng kumpanya. Tumutok yan mga kabisnes sa pagbubukid. Kaya ang tatay ko sa madaling salita ay yan ang pinakamalaking naiambag dyan sa lupain na yan. Sa madaling salita, lahat ng mga pananim dyan, ang tatay ko isa sa may kinalaman dyan. Ngayon, dumating na nga sa punto na ito na mayroon palang pagkakautang ang lolo namin o ang tatay namin.
na hindi man namin alam na may ganong pagkakautang na ganon nakalaki sa ngayon ang babayaran. Ang naisip ng itong mga kapatid ni Papa, kasi ang Papa ko na mayapan na, ang naisip nila ay ibinta na lang mga kabisnes. Para, sabi nga nila, mapakinabangan daw ang pera kaysa naman na mailit ng bangko o ma-embargo ng bangko, sayang daw. Kasi nga, ang sabi, saan sila kukuha ng mag-iisang milyon? Hindi ko kasi matiyak ang magkaano ang figure po mga kabisnes. Ang figures niya, hindi ko alam eh. Basta mag-iisang milyon daw. Ngayon, saan nga naman daw sila kukuha ng ganung kalaking halaga? Ang kanilang naisip, ibinta na lang para mapakinabangan. Kasi ang mayroon na rin isang buyer na nakausap daw nila na bahala na raw yung buyer na magbayad doon sa utang sa bangko. Bibilhin daw ang lupa, yung 26 hektaryas na yan, yun ang pagkakaalam ko talaga sa natirang lupa eh. Kasi na 36 po dati kasi yan eh, nabinta ang 10, may natirang 26. Ngayon, ibibinta nila yon at bibilhin naman ng isang buyer na nagkahalaga ng 5 milyon. Yun ang banggit nila. Ngayon, itong mga tiyuhin ko, nagkukumahog ito ngayong gusto nila akong makausap dahil kukunin din nila ang aking, yung panig ko, kung anong magiging desisyon ko, mga kabisnes. Ngayon, hindi ko alam kung anong pupwede ko ring maiambag na pamamaraan o anong magiging suggestion ko rin. Ang naisip ko lang, sa akin lang, ang isa sa naisip ko, siguro, magbinta na lang siguro ng kasing lupa na yan ay napaghati-hati na sa 10 magkakapatid, mga kabisnes. 10 silang magkakapatid ni Papa eh, na buhay. Kasi 13 yan sila, pagkakaalam ko, sila ay 13. Ngayon, may 10 buhay. Pinaghati-hatian nila ngayon yan. Yung 26 hektaryas, naghati-hati sila dyan sa 10 magkakapatid. Meron silang tig-2.5 na sumatotal. Umikit kumulang kasi 26 eh. Meron silang tig-2.5 hektarya. Yun ang ano. Yun po ay, bago pa man pumanaw ang lolo't lola namin, na i-divide na sa kanila yon. Meron silang tig-2.5 hektarya, mga kabisnes. Ang totoo nga dyan, yung lupa na yan, ang papa ko talaga ang pinakamaraming na itanim sa lupa na yan. Lalo pat ngayon, napuno talaga sa niyog yan. Ang tatay ko, ang talagang nag-ano dyan. Maalala ko nga lang yung nabanggit ng tatay ko na parang hindi ko na dapat banggitin to eh, kung tutuusin eh. Pero, naalala ko lang na sabi nga ng papa ko sa mga kapatid nila na sabi ng papa ko, dapat pag nakaharvest kayo dyan sa mga niyog na yan, mabahagian nyo man lang ako kasi ako talaga ang nagbuhis ng buhay dyan. Dugot pawis ang hinilaan ko dyan, sabi ng papa ko. Kayo, sumusunod na lang. Kasi yung mga kapatid nila, ni papa, mga trabaho sa Maynila dito, nagtrabaho kung saan sa mga pabrika, ng iba, pumunta ng Davao, basta gano'n, namamasukan, gano'n. Ang tatay ko, nandyan sa lupa na yan, nagtatrabaho. Hanggang sa ito na nga ngayon, dumating ng panahon yan, yumabong na, yung mga nyog, yan na. Sabi ng tatay ko, ng papa ko, mabigyan nyo lang ako, bawat isa sa inyo, siyam sila, magkakapatid ang tinutukoy ni papa. Kayong siyam, mabigyan nyo man lang ako na kahit 10,000 sa magiging ani ninyo. Okay na yon, parang bilang ano nyo man lang sa akin na sa pagtitiis ko dyan sa lupa na yan, sa tagal na panahon. Yun ang binanggit ng tatay ko. Pero sa totoo lang, may nag-against dyan sa mga kapatid nila. May nag-against dyan mga kabisnes. Nagkaroon sila ng pagtatalo ukol dyan sa binanggit ng tatay ko. Bakit para hihingi si Papa ng 10,000? Ang kay Papa naman, sinundan na lang po nila mga kabisnes. Sinundan na lang nila yung andyan na nakaready, andyan na, kayabong na, andyan na, talagang
kunting panahon, aani na sila. Ito na nga, dumating na ang panahon, nakaani sila, nakikinabang sila. Pero sino ang naghihirap doon? Ang papa ko, mga kabisnes. Pero ito na nga ngayon, limutin na lang natin yun. Nasa kanila na yun, kung magbigay sila. Kasi siyempre, pwede naman lang ibigay yung hiniling ni papa, pwede lang ibigay doon sa mama ko. Kasi buhay pa mama ko mga kabisnes. Pero, eto na nga ngayon, sabi, ibenta na nga lang daw dahil para mapakinabangan man lang ang lupa kaysa naman daw maagaw ng mailit ng bangko, embargo ng bangko na wala silang mapakinabangan kahit 5. Kasi mayroon nga daw buyer na willing bumili at willing bayaran yung utang sa bangko. Ay ngayon, kinukumbinsi nila ako na yun, kakausapin ako kung ano ang magiging desisyon ko din bilang anak din, no? Bilang anak ng kapatid nila. Kasi ako pong panganay, mga kabisnes Yun, ang hindi ko lang maano nito, kung baga, anong pasyang magiging gagawin ko rin dito kasi kaming mga magkakapatid, nag-usap-usap kami sa pamamagitan ng chat. Kinausap nga namin yung nanay namin, yung mama namin. Ang mama namin ayaw. Yun ang malaking problema ngayon. Ang mama namin ayaw na ibenta. Kasi sa isip-isip ko, napag-aralan ko nga rin na sabi ko, mas mainam na rin nga naman kung ibenta na lang. Kung ganun na rin lang naman ang mangyayari na hindi tayo makakabayad dyan sa kalahating milyon. Mag-iisang milyon. No? Hindi naman binanggit na kalahating milyon. Mag-iisang milyon. O nga naman, paano naman din mga mababayaran? Saan tayo kukuha nun? Mag-iisang milyon. Di, ibenta na lang siguro. Pero mayroon akong option na naisip ko na pwede kong ma-share sa kanila na magbenta na lang siguro ng kakalahati, total 2.5 hectares naman ang bawat isa sa kanila. Yung share o yung parte, ika nga. Ibenta yung kalahating hektarya at yun ipambayad doon sa utang. Para kahit papaano, may matitira pang 2 hektarya silang magkakapatid. Yun ang sa akin, ang naisip ko. Ang hindi ko lang din alam kung, kasi pinag-aralan ko rin kung ibenta natin kakalahati, ang tanong lang doon, kung papayag ba yung may-ari, yung bibili na, siyempre nakaparte-parte po yun O, kalahati, binta mo kalahati, nandoon banda ang pwesto. Yung kalahati, nandito banda ang pwesto. Ang kalahati doon, parang kalat-kalat. Ibig sabihin, ang nakakabili, problema kasi kalat-kalat kalahati. Yun ang problema. Kung papayag ang buyer sa ganong paraan na ibinta mo ang kalahati na lupa, ganito, ibinta rin yung kalahati mo, siyempre, mangyari, kalat-kalat yun. Hindi ko lang alam kung papayag ang buyer sa ganong sistema. Pero kung ipasukat naman na yung isang buong kuwan lang, kumbaga pagsama-samahin, itong parte na ito, 5 hektarya dito, yun, sukatin, yun, o 5 hektarya, ibinta natin. Itong 5 hektarya, panibagong sukat uli kasi hahatiin na naman uli yung tigda-dalawa. Tigda-2 hektarya bawat isa para mabuo ulit. Kaya lang, ibig kong lang sabihin, matrabaho talaga, malaking trabaho. At saka siyempre, magbabayad tayo, hindi man basta-basta magpasukat ka lang dyan ng hindi tayo magbabayad tayo niyan. Kaya yun, ang gusto ng mga tiyuhin ko na makausap nila ako kung ano ang magiging pasya. Kung igugo ba, isa ba ako sa anak na papayag na igugo na. Ang problema, kung papayag ba na ako, yung nanay ko ngayon, ayaw pumayag. Yun ang malaking problema ngayon kung ano ba ang dapat ko rin gagawin. Kasi gugustuhin man nung ibang mga kapatid ni Papa. Ang mama ko, siyempre may karapatan pa rin naman ang mama ko. Buhay pa mama ko Party nila yung mag-asawa Ang dapat mo itanong dyan sa mga ka-business nating minamahal ay kung sa part doon sa binibenta ay, diba, ilan sila magkakapatid. Bali, 10 yan sila nga kaso lang namayapa na yung isa. So, 9 na lang sila. Namayapa niyo si uncle yung isang uncle ko namayapa niyo. So, 9 na lang sila. Sa madaling sabi, 9 silang maghati-hati. 8 yung papayag na ibenta. Isa ang hindi.
Ang tanong natin dyan, maibebenta ba ang lupa na yon kung may isang against? Diba? Yun nga po, paki-comment down below po mga ka-business. Paki-comment po kung ano ang dapat namin gagawin Kung sa may bagay karapatan na ba ito. si mama na hindi maibebenta nila hanggang Yung kulang ng isang pirma. Kasi, di ba, siya nga silang magkakapatid. So, si mama ay manugang lang. Kasal naman sila ni papa. Natural, siya yung pipirma. Kasi buhay pa naman si mama. Eh, ayaw nga niya ibenta kasi para nga sa inyong magkakapatid kung sinong uuwi ng probinsya o sinong nangangailangan, mapapakinabangan ng gusto. Ang kailangan natin, siyempre wala naman tayong alam sa mga ganung bagay. Kaya tayo magtatanong tayo sa mga ka-business po. Nakikiusap po kami kung sa pagbebenta po ba ng lupa, kung siyam na magkakapatid ang maghahati, kung maibebenta po ba nila ng ganun, na isa po ang ayaw pumayag. Diba? Hingi po kami ng tulong sa inyo mga ka-business po, mga ka-business namin po minamahal. Kung sakali pong yung marami pong nalalaman, katulad ng mga abogado, diba? Opo, mga ka-business, sa bagay talaga niyan, wala rin akong ideas ng mga ganyan eh. Kasi hindi naman tayo expert pagdating Kumbaga, yun lang kasi ipinamana ng papa kung niyo sa panig ba namin, may karapatan ba talaga kami bilang anak? Tapos, may karapatan ba ang mama ko ulo. na kung sakaling pipigilan ni mama yung sa parte niya na huwag ibinta. Pero kasi, ang naisip ko lang din kasi, kung hindi ibibinta ni mama yung sa parte na kay mama, yung sa amin. Tapos yung kila uncle at kila auntie, ibinta na yung kanila. Kasi may iwan yung sa amin. Ang lupa kasi Paano ngayon yan? Kung may mother titulo. So, isang titulo lang ang lahat ng yun. Isang titulo lang. Buti sana kung papagawa ni mama ng isang titulo pa. Mayroon na, kanya-kanya eh. May kanya-kanya na, mga kabisnes, may kanya-kanyang titulo na. Hindi ko lang naaayos yung kay mama. Yung kay mama, pwede nang ayusin. Kasi, pinoproseso na yan ni nanay nung bago siya mamatay eh. Na lang, kumbaga, lalakarin na lang dun sa, sa City Hall. Tatrabahoin na lang. Kumbaga, okay na. Wala nang magiging problema doon. Kasi yung sa ibang mga tiyuhin at tiyahin ko, nakuha na nila eh. Yung titulo nila. Sa amin na lang ang hindi pa naasikaso sa ngayon. Pero, wala namang maging problema na kasi sa mga tiyuhin ko nakuha na nila eh. Ang tinatanong ko lang dito kung sakaling ibinta nila yung sa kanila, yung sa amin ang iiwan, paano kung halimbawa magpupursige na itong bangko na talagang siyempre yung kay mama ang naiwan, ang kamama ngayon mabawi, si mama ang hindi nagkakapera, yung sila uncle nagkakapera. Parang yun ang naisip ko po mga kabis parang delikado yata, mas lalong delikado kung hindi papayag si mama na ibinta yung party niya, yung party namin. Tapos, ito na nga, nabinta na yung kanila, sa madaling salita, sila, yung mga tiyuhin at tiyahin ko, naka-exit na sila sa problema. Paano naman yung naiwan? Yung tanong ko ngayon, paano yung naiwan? Pwede ba yun? O maaari bang kuhanin din ng bangko yun kung sakasakaling dumating ang panahon na talagang kailangan na nila, maniningil na sila, kukuhanin na nila. Di ba, hindi, kaya yun ang madadali kasi yun na lang naiwan eh. O di naman kaya, yung nakabili, siyempre naiwan doon ang 2.5 hectares, yung iba, nabili na nung may-ari. Ang masaklap doon, sasabihin nung nakabili na yung natira dyan, yun ang kuhanin nyo, yun ang kuhanin nyo, yun naman nagkakautang eh. Ito, nabili ko na sa kanila to eh. Yan ang natira dyan, yun lang, sure kuhanin nyo, 2.5 hectares. Di ang mangyayari, sa akin lang yung palagay. Ang mangyayari, doon na kami, mawawalan. Wala kaming makukuha kahit 5. Yun na nga yung binanggit sa unahan na maring wala kami makukuha kahit 5 pag nangyari yun na pag nakuha na ng bangko. Yun ang isa yan sa pinoproblema ko mga kabisnes. Hindi ko alam kung anong pwede namin gagawin mga kabisnes. Nahirapan talaga ako eh. Ngayon, gusto ako makausap. Ewan ko lang kung makukontak ba natin sila. Yung uncle ko, yung pinakabunso nila ni Papa.
Kasi kanina pa daw naghintay mga kabisnes na gusto nila ako makausap. Yan ang problema. Hindi ko alam kung anong dapat kong gagawin mga kabisnes. Nahirapan din ako eh. Namumblema din ako. Siyempre sayang ang lupa mga kabisnes. Nanghinayang talaga ako. Kasi matagal na panahon na pinaghirapan yan ang papa ko. Tapos ganun-ganun na lang. Mawawala lang sa kamay din namin. Dahil unang-una, yun ang pinagkukunan ng mama ko ng pangailangan sa araw-araw. Yun ang ginawa nga ni mama ngayon na pinagkakakitaan din. Siyempre, yun na lang. Wala namang iba ng pagkakakitaan namin dun, kundi yung niban na lang na yun eh. Kung maibinta pa yan, paano na? Na problema ako mga kabisnes, hindi ko alam. Sayang kasi, nanghinayang talaga ako. Ang sabi ko nga sa mga kapatid ko, kung sakasakali man mangyayari talaga na maibinta, pinagbintahan dyan, ang sabi ko nga, yung party natin, yung matanggap natin, ibili ko rin ulit ng lupa. Hindi bali kung maliit man yan siya, kasi siyempre ang lupa sa ngayong panahon ay napakamahal na mga kabisnes. Kung magkaano man yan ang mapagbintahan, matanggap namin, ang gusto ko sana, makabili din ako uli para maibigay ko rin sa nanay ko, sa mama ko. Kasi tanda na mama ko, hindi naman pwede mamasukan pa ng pabrika yun eh. Kundi doon na lang sa pagbukid na lang din yun. Sana makabili din ako ng lupa na kung halimbawa lang, kung makabili ako ng lupa na may laman, mayroon na siyang laman, kumbaga mayroon ng mapagkukunan, kung magsisimula pa, medyo mahirap din. Magsisimula ka uli, itatanim mo dun para mabuhay ka, siyempre, kamote, saging, balinghoy, yun lang madaling mapagkuhanan. Kung yung niyog, magsimula si mama magtanim ng niyog, mukhang malabo na sa sabaw ng pusit. Pwede rin naman. Wala namang masama yun kung gagawin ni mama yun. Kasi kami nga, nandito sa syudad. Hindi ko alam kung anong pwedeng gagawin. Kapatid mo. Hello, Tol! Hello, Tol! Magandang gabi. Pasensya na at di kita kagad-agad na kausap ng mga nakaraan. Gawa ng busy tayo. Tol, naka-vlog tayo. Okay lang ba? Ha? Hindi pwede. Hindi kita pwede isama sa vlog. Hindi, wag mo na isama mga bata. Wag mo na isama mga bata. Tayo lang. Boses lang? Boses lang na. Di na, boses lang naman. Hindi naman kita isama sa frame. Boses lang. Hindi naman kita nasama sa frame. Hindi naman. Ito, cellphone lang nakikita. Cellphone lang. Ano bang nagiging balita ngayon doon sa probinsya? Yung tungkol sa lupa? Ha? Si Uncle Samo, tawag. Wala kang kontak doon. Si Uncle kasi, sila Uncle at saka si Ante ay panay daw ang kontak. Sila ni Flore. Yun ang problema Ngayon, naghahabol sila sa lupa. Nung panahon, hindi nga sila umapak ng lupa. Yun na nga. Yun na nga sinasabi ko. Yun nga. Meron pa silang may tanim doon na kahit isang nyug. Ang nagtanim lang po ng nyug doon, siya kulsisi lang, 3 puno lang. Tamo? Yung sa iba po. Oo. Kaya tinatanong mo tatay, kanino ba itong... Akin na mic, abot mo rito. Ipitin mo. Tatlo lang sila. Naiwalay doon sa kapagsalatan. Sabi niya, PGC nagtanim niya. Yung Stewart, nagtanim yun. Ngayon sila, may tanim na. Jagol Marcial, Jagol Kulin, Jagol Dume, Jagol Pikit, sino pa yan lahat sila dyan? Walang naitanim yan. Kaya ako, ang pagka napulong 200 na puno, paano yun? Tabla lang. Waits na yun. Ngayon, noon, ang sabi nila, pagdating ko to sa Maynila, magsalita sila na, wala akong pakialam doon sa lupa natin doon sa probinsya doon. Namatay sa tatay.
Sino ba yung nandun ano? Pinagka-interesa na. Kasi wala na si tatay. Wala na si tatay. Nung buhay pa si Papa at si tatay, walang nag-i-interest sa lupa. Kasi puro tamad. Totoo yun. Totoo yun, tol. Si Papa, di talaga papayag si Papa na ibenta ang lupa. Kasi para sa atin yan ng mga anak. Kahit si tatay, hindi talaga papayag na ibenta yun kasi para sa mga apo. Kung sakali man maibenta ang lupa, kung sige talaga ibenta, kung si tatay na mag-desisyon na ibenta, manghingi si Papa ng tig 10,000 bawat isa sa magkapatid. Halimbawa, pag nabenta, ilang yun? Manghingi si Papa ng tig 10,000 para doon sa mga tanim niya. Eh siya lang naman may tanim doon. Sino bang may tanim iba doon? Wala naman na. Tama. Makatanim pa ako doon. Saka si Yun na nga. Yun ang inaalala ko dyan eh. Stewart. Yun na nga yung naalala ko dyan noon na yung iyan ay nagsimula pa lang. Talaga naman. Ayan nga, nabanggit ko nga sa vlog dito sa unahan. Dito sa unahan kong, dito sa vlog ko na to na ngayon. Dito sa unahan. Nga, kako noong panahon na yan, nga nagsimula yung itanim yan. Grabe ang sakripisyo ko dyan, sabi ko, mga kabisnes. Ngayon, ang problema nito ngayon, ibibinta nila ng ganun-ganun na lang. Naalala ko noon, nung buhay pa si Papa, nag-inuman kami. Nandyan si Uncle Pauline, Uncle GC, buhay pa si Uncle GC. Tsaka si Marlon. Napag-usapan ng lupa kasi balak na ibibinta. Kaya di ba, nagsiuwian siya. Ang naunang umuwi doon, si Uncle Dumi, sunod si Uncle Pauline, sunod si Uncle Dodoy, sunod si Ate Baday. Yung gate. Ate Baday ang tanaw Diba may niyo. box? Basta ang nahuli, ang Pwede Dodoy lang ang tanahuli. plastic. Kasi parang inantay pa kung kailan mabinta yung bahay niya. O ngayon, si Uncle Dumi pinakaw na umuwi. Tapos si Uncle Pauline. Tapos si Baday. Tapos si Uncle Dodoy. Pinakahuli si Uncle Piket kasi nagkaso pa yun sa iikis nun eh. O diba, bininta ng mga bahay nila dito. O ngayon, kahit di naman si tatay pumayag na ibintang lupa, nagkalit-silit na sa probinsya, di na sa makabalik-balik dito sa Manila, wala na sila bahay eh. Ngayon, habang nag-usap-usap, nangingi si Papa ngayon ng pabor. Sabi niya, Dong, mga kapatid, sinabi niya, pag nabinta yung lupa, pag ituloy talagang pagbinta ng tatay, di ako tototol. Basta, hihingi ako ng 10,000 bawat isa sa inyo para doon sa tanim ko. Kasi, hindi naman makaganyan yung lupa, hindi naman makubayan. Kumbaga, kung walang nagtatrabaho, kung nakatiwang-wang lang yan dyan, walang bibili ng ganyan. Virgin Paris pa, walang ano. Iinom mo doon tanim natin doon. Di ngayon, nagpabi ni Papa, kung ibenta, hingi na lang ako ng 10,000 bawat isa sa inyo. Ang sabi naman ni Pauline, ay, hindi pwede no. Sabi niya, hindi pwede no. Walang lamangan. Hating kapatid. Walang lamangan. Doon si Papa na. Ang narinig ko kay Lori, mag-1 milyon daw. 2,800 na yun noon eh. Noong 2013 eh. 800,000 na nung 2013. Ano na ngayon? Si Mama, kay ayaw man nga raw pumayag na ibinta ngayon. Hindi nga. Kaya nga, sabihin na, kailangan pumayag ka ibinta. Kasi kung maiiwan yung sayo, maiiwan din yung utang mo sa bangko. Kaya nga, yun na nga binanggit ko kanina sa unahan sa vlog. Kaya sabi ko, sa pagkakaintindi ko kako nga, mga kabisnes, ay hindi po pwedeng maiwan talaga yung sa amin kung sakasakaling ay pumayag ang mama ko. Kasi nga, ang mangyayari dyan, yun ang kukunin ng bangko kasi yun ang naiwan eh. Lalo na yung binanggit nga ni Papa na mag-abot sila ng tig 10,000 man lang bawat isa. Eh pagka hindi nila ginawa yan, bahala na kung maagaw ng ano yan, lahat tayo walang makinabang dyan. Lahat walang makinabang dyan pag nangyayari yan. Pagka ayaw nilang pumayag dun sa decision ni Papa noon na
magbigay ng 10,000. Pag di sila pumapayag dyan, ay di, sige, tabla-tabla tayo. Di man mapipirma yan. Pag may mututol isa dyan. Maano na nila doon, napakalit ng bagay yun. Tapos ayaw pa nilang pagkaipayan nila sa tao na mayapan na yun ang nagpagod. Yun ang magpatrabaho. Tayo. Alam ko, tayong dalawa dyan ang nakasubok dyan. Pagtanim dyan sa kakawan, tapihan, bago pumasok sa school. Kaya nga, tandang-tanda ko yan, yung lugar na yan dyan. Ganito. Payag naman lahat, di ba? Sa atin, tol. Sa atin lahat na magkakapatid, payag naman, di ba? Payag na, wala nang maging problema, kay mama na lang. Ganito. Ganito na lang, tol. Para matapos na. Medyo mahaba na yung vlog ko. Ano na lang. Ganito na lang. Kausapin natin si mama. Kausapin nyo rin. Magkaisa tayo ng desisyon na ipaabot natin doon sa mga tiyuhin at tiyahin natin na magbigay sila. Kaya nga, ipaabot natin sa kanila to, tol. Ipaabot natin sa kanila. Ipaabot natin sa kanila tong bagay na to na magbigay sila. Nakamo payag na tayong ibinta ang lupa, paliwanag natin kay mama yan. Basta magbigay sila ng tig 10,000 bawat isa sa kanila. Ganun na lang siguro para matapos na rin yung problema na yan. Ay, sakit sa ulo. Kumbinsihin mo muna si mama. Sige na, ganun na lang. Tapusin ko na tong vlog ko. So ayan po mga kabisnes, yung problema dyan sa lupa na yan ay talagang sakit sa ulo. Ang daming problema. Hanggang dito na lang mga kabisnes. Pagpasensyahan nyo na. Maraming salamat po sa pagsama nyo mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Bira lang tayo mga kabisnes. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat.